Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarines Paloma at yung ilalahad kong aking natutunan para sa daily devotion natin na magatang ramdam mo pa ba si Lord? So ang ating concept is immanent. Immanent meaning to say that God is immanent means that He is not distant or detached from His creation. So ang ating scripture is Acts chapter 17 verses 27 to 28 na sinasabi, God did this so that they would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him. Though He is not far from any one of us, for in Him we live and move and have our being. And some of your own poets have said, we are His offspring. So ating katuruan is number 1, God's immanence means He is always present. So, ang Diyos ay laging kasama natin kahit hindi natin siya nakikita at kasama natin siya, hindi siya malayo sa atin. Kapag naramdaman mag-isa ka, hindi ka nag-isa dahil kasama mo si God, no? Nararamdaman natin siya kahit hindi siya nakikita. So, God immanence means He is always present. Number 2, God is working for good through our struggles. So, ginagamit ng Diyos yung mga pagsubok para sa ikakabuti natin, di ba? Like for example, kung ikaw nagtatrabaho, yung pagkatanggal mo sa work ay maaaring magindahan yan na may mas magandang plano si God, may mas maganda pang opportunity na ibibigay sa'yo. So God is working for good through our struggles. And lastly, God invites us to live in communication with Him. So gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng malapit na ugnayan sa Kanya, tulad ng ama sa anak. Nais ng Diyos na makausap natin siya palagi, no? So God invites us to live in communication with Him. And bilang application number 1, trust God at all times. So magtiwala tayo sa Panginoon Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, mabuti man o mahirap yung sitwasyon na may dadaanin mo ngayon, no? Patuloy tayo na manalig kahit hindi natin naintindihan yung mga nangyayari. So trust God at all times. Magtiwala tayo sa ating Panginoon Diyos. Number 2, thank God in all circumstances. So matuto tayo magpasalamat sa Panginoon Diyos kahit nasa gitna tayo ng problema, no? Magpasalamat pa rin tayo kahit may sakit dahil buhay tayo at mayroong pag-asa. So thank God in all circumstances. And lastly, take time to commute with God regularly. So tayo mga Christian or nagtitiwala sa Kanya is maglaan tayo ng oras araw-araw sa para makausap natin ng Panginoon Diyos sa panalangin at syempre sa pagkabasa rin ng Bible. So tayo is gumising tayo ng maaga upang mag-pray bago simulan ng araw, mag-devotion, ganyan. So take time to commute with God regularly. So ayun naman yung afternoon's day devotion. Naway matutunan kayo, may share sa iba at ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.